Derivative lang yan siya. So, automatic derivative ng ganyan. Paano yung derivative? Ilagay siya sa harap, right? Multiply. Mm-hmm. 56. Oh, very good. Pero dapat hindi mawala yung negative. Negative 36. Very good. Okay, that's the final answer. Oh, yan. Okay, so in here, sulat. Kita lang mo yung mga formula mo, wala. Baka hindi mo yung patungan siguro para mag-react siya. Ito, use mo as patungan. Yan. So, happy ba? Ano yung, paano malaman na magsak lower than 75? Diyan mo kapasama. Ilan yung items kanina na exam? Sa calculus, 14 ako, pero sa statistics, 150. Nung sa ano tayo, sa statistics. Wala mo na ubos lahat? Wala mo na ubos lahat sa bagat? May yung mga last na nakita ko na. Choices ba diba? Multiple choice. Okay. Negative ah? Okay. Sour ka ng answer. Okay, in here, to this one. Same lang pa rin yung process, derivative. Hindi mawala si negative. Tapos, minus 1 man daw. Okay. Minus. Derivative ng 10x. Sec Oh, squared. very good, sec squared. Copy mo rin si 3, very good. Squared X, very good. Wala na. That's it. Negative. Siguro natin negative. Ay, Wala negative. wala. No. Very good. Ang calculus kayo, mabilis mo na natapos. Medyo. Wow. Hindi pa gamit yung formula? Mainly. Hindi, sige pa gamit. Hindi. Ay, so wala yung pala yung ipit natin. Like, we're gonna study for today. Ah, isabi siya na bawal gamitin. Oo, bawal gamitin. Ah. Okay, first na gagawin, di ba mag? Rewrite. Okay, very good. Next, minus. Si as5 is, ilalagay natin sa itaas. So it will become, oops, hindi sila mag-switch ng place. Dapat naka-linear siya. So ibig sabihin, magkatabi na sila ni 5. So 5 dito sa harap. Right. Tapos, ito, negative na siya. Kaya nasa itaas naman siya. Okay. Plus, paano mo yan siya? Very good. Okay, start the differentiation na. Okay, right? Okay, very good. 3 halves. Tapos, ano mangyari sa x mo? Hindi siya mawala 1 half minus 1. X brings to negative 1 half. Negative 1 half. Okay, next na third. In here. Negative 5 daw. Ito po yung negative 5, ilalagay mo sa harap. So, ang mangyayari, negative times negative, it will become positive, 25. 25. Oops, negative 5 man ito kuya, minus 1. So, negative 6. Very good. 3/4 plus 1. Ay, minus pala. Okay, negative 1/4. Okay, ipang-rewrite mo na lahat ng sagot mo kuya. Oops, ito kuya, negative man siya. Ibig sabihin, nasa i, baba. Okay, yan yung sagot, 3 all over 2 square root of x. Plus, ito. Okay. Ano yung exponent kanina ng x natin? Negative 6. Ano siya mapupunta? Sa baba. So, 1. Hindi kasali si 25. Si x na mismo. So, sa itaas siya numerator. Over x. Okay, very good. Yes. Okay, ito, negative minus 1/4. Ibig sabihin, mapupunta siya sa denominator. 3 sa itaas. Oops, ang 4, di ba ito kuya, all over 1 man yan? Ibig sabihin, pag ilalagay sa ibaba, sila na ang magkatabi ni 4. Yan, 4. 3, wala din na. Ito kuya, dapat nakalatical tayo. Okay, 1/4. Okay, thank you. Oops, wala yung negative. 3 lang. 3 halves. Okay. Okay. X, negative 1 half. Gusto na si Shalim.
4. Tapos x negative 1. Okay. So ito simplify. Ang point lang kaya ha, ang ito without na term, ito na yan siya oh. So bali, pwede mo na i-skip ito, pwede ka na mag-jump agad dito. Plus 3. Okay. 4. 4 ito. X. Okay. Ito, iba ito na problem. You box your answer. Okay. Dito kuya naman kuya, ang gagawin mo dito, you need to, ano ba ito? Meron pang other term ito? Wala. Meron pang plus 1, di ba? Wala. Ibig sabihin, hindi ito siya product rule. Yung gagawin mo na lang is i-distribute mo siya ha, h, para makasolve ka kuya. Pa-chain rule yan siya kuya na ano pag-solve. So 4x cubed times negative 4 cos x. 4x cubed times negative 4 cos x. Negative 16. Okay? Negative 16. Ibig sabihin kuya, ito si x. Sige, copy mo ng cos x. Tapos x cubed. Bawal siya idagdag kuya ha. Bawal siya i-export. Kasi ito kuya, wala pang siyang trigonometric. Ito, meron siyang cos. Bawal siya i-add yung magiging cos x4 ito. Okay? So open parenthesis ka. Cos cube by cos x. Bali, x cubed lang. Yeah, x3. Okay? Next, andito naman kuya, negative 4 cos x times in here. Sure ka? Okay, very good. Negative. Negative. 8. Dapat naman tayo kuya. 8x. So isuot mo x. Cos x. Okay? Next, dito naman, negative 1 times negative 4 cos x. Positive 4. Okay, start na sa factor right. Okay, so ito kuya, meron chain rule yung gagamitin mo dito sa number dito ha na side. Okay, bakit siya chain rule? First mo muna kuya na either right is yung ito muna dito. Or pwede gana ito. Okay, dito na lang tayo mag-start first. Ano yung derivative ng x3 kuya? 3x squared. Okay, so ang mangyayari kuya, sige, lagay mo God, 3x squared. Sige, 3x squared. Open parenthesis ka kuya, tapos lagay mo yung negative 16 cos x. Okay, so after that one sa negative 16 cos x, doon ka mag-start sa pag-derive sa kay cos. Ano yung derivative ng cos gani? Sine. Ang cos ano na sine? Negative sine x. Sige, so yan, negative. Diyan lang, magkatabi lang. Pwede na, negative sine x. Okay, so in here, dito kuya, ubusan natin lahat. Na-process natin lahat ha. Okay, dito na naman. Derivative ng 8x. O, same lang diba? Minus. Sige. Okay, wala na. Cos x muna. Okay, change naman ito. Cos x muna. Sige, sulat mo na cos x. After ng cos x, dyan na tayo mag-derive ka sa kay cos. Ano derivative ng cos? Open parenthesis, negative sine. Okay. Okay, wait lang. Balik ka na rin kuya. Diyan pa pala yung x. Okay. Next naman dito kuya. Diyan sa plus 4 cos x, anong gagawin? First, di ba muna, i-copy yung whole muna na wala kang i-change. Plus 4 cos x. Tapos, derivative ng cos. Okay, negative sine. Sine x. Okay, after that one, ano na natin siya? Ano gagawin natin? I-simplify. Okay, ang simplify natin dito kuya is ito, negative times negative ilan? Positive. So, 3 times 16, ilan kuya? Calculator, 3 times 16. Okay, ilagay 48. Tapos, copy the x squared kuya. Okay, after that one, isulat mo na yung cos x at saka sin x na positive sila. Cos x, tapos sin x. Okay, dito naman kuya, negative times negative. Okay, positive. Dito, meron pang other coefficients or number, di ba wala? So, positive 8x. Positive 8x. Cos x. Sin x. Okay, dito na naman tayo. Negative times positive kuya. Okay, negative. Copy mo na lang 4 cos x sin x. Okay, that's our final answer. Tapos muna. Okay, so in here, do this one. Tama pa yung pagkasulat ko? Cos x plus x cube? No? Cos x plus x cube? Cos x plus x cube. Okay, x squared. Okay, so dito na term siya. Ano feel mo? Ano siya? Quotient. Quotient rule. Ano yung formula ng quotient? Prime x. G of x times f prime of x minus g prime of x f of x all over g of x squared. Okay, do that one.
Okay, sige. First, sulat mo muna si g of x, which is, nasa itaas. Sa baba siya. In your mind, g of x. So, break from GFX diba siya? Kasali, x squared minus tan x. Isa yan sila na term. Okay, tan x. Okay, tapos f prime of x. Ano yung f prime natin of x? 5 cos x plus x cubed. Ibig sabihin, 5 5, sec squared. wait lang, cos man ito. May negative sign. Okay, negative sign. Wait lang, parang nalito lang ako sa derivative at saka sa ano ninyo, anti-differentiation. Kasi yung last time na given ninyo, ito yung given kasi Jack, oh. Wala, parang edit na mistake ba? Meron tayong, nandiyan pa yung file na ano na, anti-derivative? Ay, yung derivative pala. Gisa mo sir? Oo. Di pa open ako para i-verify natin. Ngayon, nandadali ito na? Araw? Bukas po. Bukas pa. Realino? Yeah. Fraction friends. Ano yun siya? Meron pa kayo sectioning na number 1 kung sino yung first second? Wala. Yan. Ito sir. Ay, yung isa yata. Ay, parang ganun yata. Sige, i-open mo na lang siya. Review, ay, hindi yan. Yung ano talaga, yung file talaga. Isa higher order gaya at saka sa chain rule. Sige, nandiyan yung isa sa taas. Yan. Sige, i-open natin. Para mag-verify lang. Okay, sige, baba mo pa. Sige, baba mo. Okay. Kapag cos, nalala ko na, ano ko yan, na yung nalagay ko sa utak ko, ganito ang, so kapag i-derive siya, 2 cos x sin x. Hindi pala kuya. Kasi ito, yung given mo lang kasi kuya, is cos x. Ibig sabihin, 1 lang siya. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng cos dito is eliminated. Automatic, dapat yung sagot natin dito is, ganyan, 48x squared sin x. Tapos yung next naman natin dito, tanggal si cos. Automatic, 8x sin x. Tapos dito naman, tanggal si cos, negative 4 sin x. Ginawa na ako sir. Meron kang Sa bahay. correction tape? Sa bahay. Okay. Sige, ganun ha. So, yung dito sa'yo, Jack, is ito. Yung, Ilok mo, sir. sige, ilok mo nila. Okay. So, ito, isulat mo dyan sa paper mo ha, na f prime of x is ito. So, diba, f of x natin is 5 cos x plus x cubed. So, ibig sabihin ito, automatic, negative man yung kanina. So, negative 5 sin x plus 3x squared. That is your f prime of x. Okay? So, times negative 5 sin x plus 3x squared. Okay, so minus. Okay, ating g of x natin, ano yung isip natin? So, result back is equals to x squared minus 10x. So, ang g prime of x of that one, that is 2x. Tapos in here, negative sec squared x. That is your g prime of x. 2x minus x squared x. Sec squared x. Tapos, sulat, f of x. F of x mo, 5 cos x plus x cubed. All over sa baba, hindi na yan siya natin i-ano dyan. I-foil. As is na lang siya. So, balik sila x squared plus 10x. Ay, minus, di ba? O, minus. Ibalik mo dun sa 5 baka plus. Sige, sagutan niya natin. O, minus. O, minus 10x. Tapos ganyan mo siya. O, hindi mo na ito i-process mo. Minus tan x. Okay, minus 10x. Okay, yan lang. After that one, distribution na tayo dyan. Okay, start ka in here. X squared times negative 5 sin x. Ilan yung sagot natin to that one? Negative 5x squared. Sin x. Okay, copy. Lagay dyan. Tapos yan, parang malaman ko rin siyang simplify. Negative 5, x squared. Very good. Next naman natin ito. X squared times 3x squared. 3x Plus 3 3x4. x squared. Very good. Sulat. Okay, and next natin, negative 10x times negative 5 sin x. So, it will become Positive. plus 5. 5. Kahit saan na mauna, kailangan sin x, tan x, tan x, sin x. Pwede lang. Okay. Okay, after that one, next, tan x times 3x squared. Negative tan x times 3x squared. Negative 3x squared tan x. Okay, very good. Okay, and next naman natin, start ka dito with the sign ha. Negative times 2x. Negative 2x times 5 cos x. Negative 2x times 5 cos x. Negative 10 x cos x. Very good. Okay, after that one, negative 2x times x cubed. Negative 2x times x cubed. Okay, very good. Okay, after that one, negative times negative sec squared x. Positive. Positive sec squared x times 5 cos x kuya. Dito sa baba. Okay, positive sec squared x times 5 cos x. 5 cos x na sec x. Okay, very good. Sec squared x. 5 cos x, sec squared x. Okay, next, negative times negative sec squared x. Negative times negative sec squared x. Positive times x cubed. X cubed. X cubed, sec squared x. Okay, And minus or plus sir? plus naman siya. Negative times negative, positive, positive times X cubed. x cubed, sec squared x. All over, dito sa baba kapilang yan natin. X squared minus 10x. Okay, so if you look at our data, John, Jack, in here, x cubed, sec squared, sec squared. Okay, sec squared x, in here, cos sec squared x, cos, tan, tapos sin x, tan x, sin x. So, ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng ma-combine. Okay lang sana, for example, dito si sin x. Kung meron pa siya sanang isa na tan x dito, pwede natin ma-combine. Pero hindi pa rin siya kasi, wala man siyang x squared na isa. Okay? So, ibig sabihin, ang ma-process natin is ito, 3x4 minus 2x4. Ilan yun siya, kuya? 3x4 minus 2x4. May katawag ba nito? Nice. Nag-shoot ako na. Okay.
Okay, so 3x4, dito kuya, minus 2x4. Ilan yun siya kuya? Yung natira kay x4 na lang. Okay, so yan ang yung nag-change. x4, copy mo na lahat. Tapos ito, that's the final answer. Negative 5x squared sin x. Plus x4. 3x4, sir. 3x4, ito naman. Combine terms naman tayo. So, x4 na lang yung natira. Diyan mo na isulat kahit nakarambol lang. x4. Tapos, this one, copy. Plus 2, sir. Yes, plus po. So 10x cos x plus 5 cos x. Negative 10x cos x plus ito. 5 cos x. 5 cos x squared x. Okay, all over. Plus X cubed, x squared x. Okay. Sige. Yan, you're right. Ano ba yung rules sa inyo, Jack? For example, kung ano yung apelyado ng mother mo, yun yung magiging pangalan mo? ay, hindi po. Kapilyan po ng father. So ibig sabihin, kapag magkaanak ka, ligasan ang name Ng father po. ng anak mo. Yes po. Okay, meron akong kaklase, ang apelyado niya Tahir. Kapilyan O, ang pangalan niya, Yasin, Tahir. Tahir yung apelyado niya. Bali, itong Yasin, yan yung apelyado ng papa niya. Ay. Yasin Tahir ang pangalan niya. Parang nangyasi ng last name. Yasin ang last name ng papa niya. At siyang tayo man parang hindi ko matay first name. So ito, last Name po yun. ay first name mo yan. So ibig sabihin kung magkaanak ka, ano yung first niya na pangalan? Ito, ligasan? Ano yung pangalan niya? Pangalan niya. Ay, ikaw mag-choose pa rin? Ako pa ng Kasi yung sabi sa akin last time, kung magkaanak daw, bali parang mapasa yung ano, yung apelyido tapos, maging pangalan nasa ko kasi Tahir, tapos Tahir may apelyido niya. Okay. First name na yun siya. So hindi ito siya connected sa past? Hindi no? Okay, sige sulit. Sige, sulit mo yan kuya ha. Parang maubusan yata tayo ng time ba? Pero, ang gagawin na lang natin, tulungan na lang kita sa pag-solve. Ano ito sa baba? Hindi laging clear. Naputol yan talaga? Ito sir. Kasi hindi tayo makasagot yun eh. Huwag ko nasagot. Sige. Number 7. Determine the velocity. February ang maganda sir. Ha? February. I-help na lang kita para matapos tayo sa review. Final answer, ito lahat. USB. Late na nila nabigay siya yung mga FA. Matagal. Sa review sa akin sir. Special case. What do you mean? Bago nagbigay? Matagal na. Actually, hindi ko nakita yung email. Di ba yung kung ano yung naglabas sa FA parang same-same din sa exam? Yes po. Sayang, nagsabi ka sana. Of course, kasabi si ano ha, sa answer. Baba man yan. Ay, sir. Denominator mo man yan. Yan. Ay, gisulat mo na pala yung dito lang? O nagsulat ka na ng box talaga? Ay, giline mo lang yung kanina? Ha? Ano yung gigawa mo kanina, giline mo lang yun? Dito sa gitna? Okay, sir. Pag kita ko nag-box, dito ka naman sa taas, tapos akala ko nag-isa. Line na po sir. Okay. Sige, so in here, para mabilis tayo. Okay, explain ko na lang nasagot dito. Ang sabi ko dyan siya, determine the velocity, v prime of t. Ibig sabihin ng v prime of t, ibig sabihin magde-derive tayo ng ika-isa lang, okay? Of the speeding car at exactly 12 seconds. If the distance it travels given the time t follows the function below. Ibig sabihin siya, dito sa ating mga t, ibig sabihin, we substitute it 12, okay? Kasi, ano man siya? 12 seconds man siya. So, ang first natin na equation is ito, 3t squared plus 2t minus 12. First na derivative, 2, ilagay dito, so 2 times t, it's 6t, 2 minus 1, it's t na lang. Plus, ito 2t, automatic, 1 times 2, it's 2, tapos 1 minus 1, it's t0, or 2 times 1, that's 2. Okay, that's the time na papasok na si 12. I-substitute mo, sa lahat ng merong mga t, si 12 seconds. So, yung merong t naman dito, Jack, is si 6t naman, si 6 lang. So, 6 times 12 plus 2. 6 times 12 is 24 plus 2, 26. That's the answer. Okay, number 7.
lang dito, sir. Ay, sana, sulat mo na. Okay, dito naman sa for number 8, same na siya, Jack. So the volume of a sphere, you know what sphere? Yes, circle. Oh, parang circle siya, pero ay, parang, 3D siya, ganun. So, is dependent to the radius. When we say radius, ibig sabihin, if this is your circle, yung nasa gitna, half of that is radius. Yung dito na side, papunta dito, that's diameter. Okay, yung whole na rotation, circumference. Okay, so ibig sabihin, ito daw, given ko yung formula for our volume. So, i-determine doon natin yung rate of increase. Ibig sabihin ng rate of increase, Jack, ibig sabihin, our sphere is increasing. Okay, nag-increase to siya. So, para malaman natin siya, yung tama na pag-increase is, magdaderive tayo ng ika-isa lang. Okay, ibig sabihin, so pag-derive dito, Jack, yung exponent, this one, si pi constant, yan Jack, si pi. So, 3, ilagay sa harap, copy 4/3 pi, tapos pag minus 1 ka, naging 2. Square. R squared. After that one, since meron na siyang all over 1 dyan, so 3 times 4, sa numerator ilalagay. 1 times 3, 3 dito, copy the pi r squared. So 3 times 4, that should be 12 divided by 3, tapos pi r squared. So 12 divided by 3, it's 4 pi r squared. After that one, alam naman natin na yung value ni pi, it's 3.14. Pero if you're going to solve at the calculator, i-make sure natin na pi yung ilagay ay 3.14. Example na lang kung mano-mano sa 3.14, okay? Tapos, we have our Ardo Jack na 12 units. So ilalagay natin dito. So 4, copy ko lang muna ito. So 12 squared. So that's 144. So if i-input mo yan Jack, in here, 4, tapos di ba, ano yung sabi ko, basta sa calculator, kasi meron mga function na pi, automatic ilagay mo yung pi, hindi 3.14. Kasi diba meron pa yung mga preceding na numbers. Okay, tapos 144. So, as a good do, Jack, ay, wait lang. Oh, yan 576 pi. After that one, kapag i-decimal mo siya, 1809.557 yung increase niya. Okay, that's for number 8. Okay, nakuha mo na? Okay, so we are done with yung pinaka first. Okay, so tapos na tayo dito. Example na dito, di ba natin nakita? So in here, another derivative naman tayo. So in here, for number 1, look at this one, at the process. So we have a given na 2 open parenthesis, tapos x cubed minus 1 raised to 5. Ano ganun yung rules ganun? Pag ganito, automatic, yung denominator ilalagay sa harap. Tapos copy the 2, copy this 1, tapos ma-minus 1 tayo. Okay? Tapos in here, Jack, ang derivative ng nasa loob. Okay, ano yung derivative ng x cubed minus 1? 3. 3x. Square. Okay, so nandito na siya. Okay, automatic ito, 5 times 2, that's 10. Tapos copy of this one, 5 minus 1, it became 4. Tapos copy na this one. In here, pwede pa siya makombine sa kay 10 ha, kasi raised to 1 naman yun siya. So, 10 times 3, it will become 30. Tapos copy the x squared. Tapos in here, copy lang natin siya. Sir, pwede ba ito makombine? Directly? Ito? Hindi, kasi nga naka-raised to 4. Okay, that's the answer for number 1. Okay. Understand my process? Okay. Right. 1. Okay. Minus 1. Raised to 4. Okay. So, for our number 2 naman is we have a given na f function of x, e raised to 4x plus cos 2x. So, yan doon siya yung ating given. So, in here, for our e raised to 4x, we have a formula na eu raised to du. So, ilat mo ng u yung 4x, okay? So, derivative ng 4x, Jack, that should be 4. Tapos, in here naman, cos 2x, ilat mo na lang yung buo na lang. Okay, so cos 2x, automatic, derivative ng cos, Jack, it's negative na side. I-copy mo yung 2x, okay? Tapos, derivative ng 2x, that's 2. So, ang pwede natin siya simplify. So, negative times 2, it's negative 2 sine 2x. Okay? So, guys, so kapag i-rewrite natin din siya, okay, so f prime of x, i-rewrite natin. So, that should be e u du plus, ito diretso na ito, negative 2 sine 2x. Okay, e raised to 4, tapos times 4, minus na ito. Okay, minus 2 sine 2x is equals to 4 e 4x minus 2 sine 2x. Okay, so dito, so e raised to 4x, yung gilat natin na u is the 4x. Derivative ng 4x, it's 4. Tapos dito, gilat lang natin siya. So derivative ng cos, negative sine, i-copy mo yung 2x. Tapos derivative ng nasa gitna, ng 2x. So that's 2. Tapos 2 times negative, it's negative 2 sine 2x. Tapos in here,
e raised to u, which is the 4x tapos du. Tapos dito naman, kasi na-process naman kasi natin, di ba lahat naman siya ilagay natin? Okay na sana kung nag-let u tayo pero 2x lang. Pero isa naman natin siya. So automatic, ito na ilalagay na natin, okay? After that one, e raised to u, i-substitute natin yung value ni d which is 4. So eu times 4, negative 2 sine 2x. Sir, bakit naging negative? Positive times negative, negative. Negative 2 sine 2x. After that one, 4 times e, that should be 4e, 4x, minus 2 sine 2x. Okay? Sige, yan siya yung sagot. Tapos ikaw yung mag-solve sa ano ha. Makita mo yung solving mo dito. Sa number 3. Okay. So for number 2, yan yung sagot.